goodness. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. You are our deliverer, the rock of our salvation. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Doha, QICM, at yung mga dati kong kaalsad group there. Patuloy kaming nananalangin para sa inyo from here upang kayo ang lahat ay maging safe dyan sa Doha. Magandang umaga sa lahat po na naipo-forward pag-aaral na ito at purihin ng Panginoon na kayo ay patuloy na nakikisama sa amin sa pag-aaral. Purihin at luwalhatiin ng Panginoon sa araw na ito sa bawat buhay natin. Tayo po ay manalangin. Natutuwa kami't nagagalak muli, Panginoon. The entrance of thine word giveth light. We will enter your gates with thanksgiving in our hearts. We will enter your courts with praise. We will say, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Alay po namin sa inyo, Panginoon, aming pag-aaral. Mapurihan ka, maparangalan ka sa pagpapalaganap ng inyong mga salita. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang nangunguna sa amin sa pag-aaral upang bigyan kami ng wisdom, knowledge, understanding, and insight. And more people will get to know you, Lord. More people will hear of the gospel, lalo na po sa kapanahonang ito. Let it be a witness to all the world before you will come. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Yan. Good morning, Sister Evelyn Oblea, Sister Tess UC. Salamat. Andyan kayo. Ngayon, or kahapon, tayo po ay nag-aral na patungkol sa ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na sa ating mga salita ay naririnig ang pag-ibig. Alam natin na ang pag-ibig ay sa pandama, nadadama. Yung presensya mo, yung paggawa mo, pagtulong mo, pero isa rin yun na naipapahayag natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng salita. Kaya nga, iniingatan natin ang mga salita na namumutawi sa ating labi para ito ay punong-puno ng pagrespeto sa ibang tao at marinig ng mga tenga ng mga mananampalataya at di mananampalataya kung papaanong magsalita ang tunay na may pagkakakilala sa Diyos. Ayan. Good morning, Sister Jeneline Carlos UC, Sister Maricel Gamulo Tolentino. So, dinidiscuss ko pa lang po na ang pag-ibig ay naipapahayag din sa pamamagitan ng salita. Kaya nga sabi doon, speak the truth in love. Magsalita tayo ng katotohanan na may kasamang pag-ibig o sa pamamagitan ng pag-ibig. Our love for God and our love for our fellow men. Lagi ko pong sinasabi yung mga ito na kalakip ng ganitong ginagawa natin ay ang pagpapaalala na ginagawa natin yan because there is a purpose behind it. There is a motivation. Kaya nga, kahapon, sa kawikaan, di ba? Puro kawikaan tayo kahapon. Ang magandang pagsasalita ay nagdadala ng kasiglahan sa ibang tao. Ang tamang salita ay matamis, parang pulot-pukyutan. At ang maayos na pananalita, magiliw at kung mangusap ay may pusong dalisay at pusong pinaghaharian ng Diyos, ng kapayapaan. So ganun po lagi ang ating mensahe. Kahit na anong panahon. Siyempre, masasabi natin, oy, kung maayos kayo nag-uusap, pwedeng ganyan, masasabi nyo yun. Pero alam nyo po, kahit na tayo man ay may disagreement over other people, pwede pa rin tayong mag-ingat na huwag nating sasaktan ang kalooban ng ating kapwa. Pwede po. Kaya nga binibigyan tayo ng self-control ng banal na Espiritu. It is the Holy Spirit that produces it in us. Pinoproduce ng banal na Espiritu yan bilang bunga ng banal na Espiritu. Self-control
We discipline ourselves. So we discipline our mouth para ito'y maging daluyan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Blessing will flow from our mouth. Tapos, yun yung mga positibong mga bagay na ating pinag-aralan. Pero sabi niya, kapag ang isang tao naman, on the other hand, ay taong masalita, mas malapit na siya ay magkasala kung salita ng salita ng salita ng salita. So, kailangan ay matuto tayo na yung nararapat na salita, yun lang ating sasabihin. Then we stop. Stop na. Kung ito ay pupunta pa sa isang mas argumento, you better stop. That's the only way na we need to ask the Holy Spirit, stop me, Lord, para hanggang doon na lang. I don't want to hurt other people, even if you are hurt, kahit na ikaw nasaktan. Kaya nga, ang pananalita na walang pakundangan, ika nga, yung wala kang pakialam, kahit na sino ang makarinig nun, basta sabi niya, naghahanap ka ng kapahamakan. Because words fly, di ba? Ang salita nating namutami sa ating labi, hindi na natin mababawi yun. It has already spread. Kaya nga especially this is the decade of the mouth, since the 80s. Ibig sabihin, from 5780, 81, hanggang ngayon, 86 na tayo. It is the decade of the mouth. Kaya kailangan yung mga salita natin we carefully think about them. Para ito ay magamit ng Panginoon sa ikapupurit, ikararangal ng pangalan niya. Pagkatapos nga, yung wag mo ring itataas ang iyong sarili. Yes? Di mo na kailangan taas ang iyong sariling bangko. Let other people do that for you. Hindi naman tayo false humility, yung nagpapakababa ka masyado, hindi po ganoon ang humility. Humility is accepting kung anong mga talents and abilities that the Lord has given, yet, any accomplishment, we give God all the glory. Ganun po. We never take things for ourselves. Kung anong compliments nila sa atin, purihin ng Panginoon. Kahit na ano pa yan, we always give God back. We always give back all the glory to God. So ngayon, background pa lang po yun, kasi kahapon na naputol-putol yung ating pag-aaral. Anyway, sa ating pag-aaralan ngayon, ano naman ang halimbawa ni Apostol Pablo? Kasi yun po ang topic natin ngayon. The example of Paul. Magbabasa po tayo in 1 Thessalonians chapter 1 verses 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12. So basahin po natin. You follow me. 1 Thessalonians chapter 2 1 to 12. Kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalagan namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan.
samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mumuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Okay po. Ang binasa ko po ay 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 12. So dito po sa mga talatang ito, si Apostol Pablo ang nakikipag-usap sa mga tao sa Thessalonica. Yun ay mga kapwa mananampalataya na. So ina-explain niya sa kanila, ipinaliliwanag niya sa mga tao kung ano ang kanilang ginagawa. Kasi nga marami ang naninira sa kanila. Siyempre alam niyo naman po kapag ito ay gawain ng Diyos at para sa Diyos, sigurado maraming hindi natutuwa dahil nga lumalaganap ang salita ng Diyos, nakikinig ang mga tao, they become born again Christians, nagiging naipapanganak na silang muli at hindi na sila gaya ng dati, mapanlibak kung ano, mapag-criticize, lahat. Pero ngayon, sila ay mananampalataya at ngayon sumusunod sa Panginoon. Siyempre, uunahin nilang ipupukol yung mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ipinagtatanggol ni Apostol Pablo ang kanilang mga ginagawa para sa kanila. Kasi sabi niya, kayo na rin mga kapatid. So, there were many witnesses. Sinusulat niya ito sa mga kapatiran sa Thessalonica at kanyang ipinapaliwanag na alam ninyo yan, you're witnesses of it. Pero syempre, ipinasulat ito ng Panginoon para maging kapakinabangan para sa inyo at para sa akin at para sa ating lahat. Kaya sabi niya, nakababatid, kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Sabi niya, alam ninyong hinamak kamit inalipusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. So yun po. Ipinaliliwanag niya yun. Ipinasulat ito ng Panginoon para maging kapakinabangan natin. Sabi niya. So, tingnan po natin kung gaano ang laki ng pag-ibig ni Apostol Pablo sa Diyos at sa tao. Kaya, he risked everything. Ika nga. He's a Jew, pero God called him for the Gentiles. Isa siyang Hudyo at alam niya ang salita ng Diyos from Genesis. Alam niya yan until Malachi, alam natin. And then, nandun na sila sa four gospel. Pero at that time, yung ibang mga libro ay hindi pa rin nakasulat. At isa siya sa ginamit ng Panginoon para isulat as a representative, sana nga, as an ambassador here on earth, para yung mga karanasan nila sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay mabasa natin at upang mapakinabangan natin din iyon. Ay sabi niya, so, papaano po nagsalita si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica? Ipinahayag niya sa pagsasalita. He explained with love kung ano ang kanilang ginawa. So, tingnan natin. Yung talatang 3, sabi niya, ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hanggad na manlinlang. So, yun sinasabi niya. What motivates them to do what they do for the Lord? Pero sinabi niya dito, hindi udyok ng kamalian. So, sinasabi niya na, kasi yun lahat ang mga salita na mumutawi sa ibang mga tao laban kay Pablo sa kanyang pangangaral. Mali yan. Halimbawa, ganon. Sinasabi din, mali yan. Tapos sabi rin, kahalayan yan. Nanlilinlang lang yan. Yung ganon. So, pinabubuluanan niya yon sa pamamagitan ng pagsasalita sa mga taong kanyang inilapit na sa Panginoon. Kaya sabi niya, sa kanyang pananalita, pinapahayag niya kung ano nasa puso niya. Sabi niya, hindi kami nangaral at hindi ito udyok ng kamalian, ng kahalayan. Yung sinabi niya yon. Tapos verse 4, ano pa ang sinabi niya?
Mirarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. So, in-explain niya in words His love for God and His love for fellow men. Kaya sinasabi, ang pangangaral niya ay bigyang kasiyahan ng Diyos. So, hanggang ngayon po, ito ang hangarin natin. Bigyang kasiyahan ng Diyos sa pangangaral. Sapagkat yan ang nasa puso niya. Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao as a witness. And then that is the time He will come. Kaya lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, magulo po in the Middle East, so we keep on praying for that part of the world. Sabi nga, Israel will be a cup of trembling for all the nations. They would want to conquer this very small place. Pero hindi nila nakakayanan because God is the God of Israel. Ibig sabihin, may kasundo ng Diyos sa bansang ito, kaya ipagtatanggol sila no matter na ang buong sanlibutan will go against them. Alam natin yan because that is scriptural. Ibig sabihin, nasa scripture yan, nasa Biblia yan. Kaya nga ang ating Diyos, hindi siya nagpabago-bago din. And what He has entrusted and what He has given, He will finish it to the end. Kaya tayo nananalangin that more people will come to get to know Jesus as their personal Savior and Lord of their lives and turn over their lives to Him. Marami ang nangyayari behind the scenes. Nakikita lang natin ang mga kaguluhan, pero kumikilos ang Diyos sa kabila ng lahat ng iyon to change the hearts of the people towards God, to call on the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. The same God that we have ngayon. Through the Lord Jesus Christ, tayo'y meron ng kabahagi kung paano sila ay ganon din tayo spiritually. Pero tayo na mga mananampalataya, sinasabihan tayo na at pinapaalalahanan ngayon, ang pangangaral natin ay upang bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Ayun po. Verse 5, 2 Thessalonians chapter 2 verse 5. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. So sinabi na rin niya, anong motivation na? Hindi sila gumamit ng pakunwaring papuri. Pagkukunwari, yan din nga po. Ang pagkukunwari ay hindi rin kinalulugdan ng Diyos. Kaya sinasabi rin niya, what motivates us, ano ang nagiging dahilan, bakit we risk our life to preach the gospel and go from place to place. He was an itinerant preacher and he was a missionary. He's what they call a tent-making missionary. Kasi, sabi niya, ayaw naming maging pabigat sa inyo para nga walang masabi ang sino man na ginagawa namin ito for our own benefit. Hindi ganon ang sabi niya. Ito yung mga sinasabi niya, hindi kami gumagamit ng mga, yun nga, yung verse 5, ng pakunwaring papuri o mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Tapos po, verse 11, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Meron din siya ding binanggit dito na parang ina, di ba? Sabi dito in verse 8, verse 8 din, 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo. Yun po sabi niya, sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pagngangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati na aming buhay inihandog namin kung kakailanganin. Yan sabi niya. Na hindi sila humihingi ng hindi nila ginagamit ang pangangaral para sa makasariling hangarin. Sabi niya, doon sa verse 7, yung may binanggit patungkol sa ina. Bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. So ikinumpara po niya yung kanyang pangangaral, pagtuturo at pagkakalinga sa mga tao, inihintulad niya sa isang ina na mapagkalinga. At doon sa verse 11 ay sinabi niya, tulad ng isang ama, parang ama
Sabi niya, kung alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. So, kinuha niya po yung halimbawa na isang family so that other people will remember na kung paanong ina, he cares for the family, and the father, ganun din. Sinabi niya yan, as a father and as a mother, na naging parang ama kami. So, kinukup nila, they cared like a family. Sabi niya, tinuring namin kayong kapamilya. Sabi niya, na sang-ayon sa salita ng Diyos. The family of God, ang pamilya ng Diyos. Hindi lamang po yung word na ginagamit din ng iba. Nabanggit ko nga yan, but I'm not referring to any human endeavor. I am referring to the Word of God. Magkakasama, ibig sabihin, nagtuturing ang magkakapamilya kasi nga, kapag tayo nasa Panginoon, we are part, tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. So we become brothers and sisters in the Lord. That's why we call each other brother, sister, yung ganon. In the faith, sa pananampalataya, tayo magkakapatid sa pananampalataya. Kaya, sinabi niya parang ama sa bawat isa. So ito po'y isang halimbawa na sinabi ni Pablo na masasalamin natin na ang pag-ibig ay naipapahayag din sa pagsasalita. Sinasabi niya, kasi sino ba ang makakaalam ng puso ng tao kundi ang Diyos? Pero kailangang ipaliwanag yung nasa saloobin natin ng buong puso. Sabi nga niya, the proof is the Lord, di ba? Sabi niya, alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Sinasabi niya, hindi, isinasama niya talaga ang Panginoon kasi ang motivation niya, ang dahilan niya, bakit niya ginagawa ito is because of His love for God at yung panawagan na kanyang tinutupad sa kanyang buhay upang ang mga tao will be recipient of the same gospel na nagpabago ng kanyang puso ay siya rin kanyang ipinapahayag sa iba. Kaya nga dito natin makikita na si Apostol Pablo ay malaking pag-ibig sa mga taga Thessalonica. Yun nga po, basahin natin uli in verse 8. 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay na iahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Hallelujah. So now, dito po sa talatang ito, ipinapahayag niya ang damdamin ni Apostol Pablo bilang isang tao, bilang isang manggagawa. He speaks to the people na kanyang ipinapangaralan at sabi niya, this is all motivated by love. God's love and our love for our fellow men and our love for you, sabi niya. Kung babasahin niyo po ito, you can feel the emotion of Paul. Ako po, yung gano'n ang kalagayan at lahat ng mga nangangaral, nagtuturo, lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Why do we do what we do? It's the same thing. We love the Lord and we have a calling at dahil kami tinawag, we want to follow at sundin ang sinabi ng Panginoon. Regardless if you are a woman or a man. Hindi kami tinawag ng tao. If man will only call us, susuko ka. But if the Lord has called you, the power and the fire of the Spirit will come mightily upon you para bigyan ka ng inspirasyon to keep on doing it for His glory so that na mapurihan at maparanglan ang Panginoon. That is the same thing. Kaya nga, ito ang ninanais din ng Panginoon na malaman na ng lahat ng tao ang katunayan ng salita ng Diyos. We just don't speak it. Sabi nga, diba, in-explain din yan ni Apostol Pablo. Kung anyang, even if I have everything, sabi niya, if I don't have love, I am nothing. Di ba sinabi niya yon? Kaya nga, in-explain niya yung 1 Corinthians chapter 13. Kaya siya mismo, siya ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, binuhos ang Diyos sa kanya. At siya man, ipinapangaral niya ito with the same intensity kung paano niyang nakilala ang Panginoon. Di ba sabi niya, so 1 Corinthians chapter 13 verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong
batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang mga bundok, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. So, siya mismo, he was convinced of the Lord's great love for him, and he called him out of darkness into his marvelous light. Alam naman natin ang patotoo ni Pablo. He was a persecutor before. He thinks he's right na ang mga taong ito nagkakamali sila. But Jesus showed him that he was the one who is wrong. Kaya sabi niya, "You're persecuting me," sabi ng Panginoon Kristo sa kanya when he met him at the Damascus road. Pero that changed his life. His encounter with the Lord Jesus changed his life forever. Kaya makikita natin of the fiery power of the Holy Spirit upon the life of Paul, and he preached and preached, and he did what he could in his lifetime until he gave his life thoroughly to the Lord. Sabi nga niya, "For me to live is Christ, and to die is gain. I am crucified with Christ." Yan po, in the book of Philippians, in the book of Galatians, sinasabi niya, chapter 2, verse 20. Para sa akin, sabi niya, yan, sa Filipos, sa Galatia, yan din ang sinasabi niya. Kaya ipinapahayag niya sa kanyang bibig ang katunayan ng kanyang nasa puso niya, na siya talagang umiibig sa Diyos at sa tao. Ayan, sabi niya in Galatians chapter 2, verse 20, mababasa po natin ng ganito. Sabi niya, verse 20, "At kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin." Yun po sabi niya. "I am crucified with Christ, nevertheless I live." Yun sabi niya. "Yet not I, but Christ liveth in me." Hindi ako, sabi niya, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Wow. That makes me really cry again. Ang tuturo ako, no? Anyway, purihin po ang Panginoon. We can express our love to other people. We have to say it. Hindi naman all the time we say it, pero it is written down. It is written down how much na ang pag-ibig ni Apostol Pablo. Dahil una, inibig siya ng Diyos, naranasan niya ang lubusang pag-ibig ng Diyos sa kanya, pagpapatawad sa kanya, pagbibigay sa kanya ng pagkakataon, at ginamit siya at sinabi ng Diyos sa kanya na gagamitin siya sa pangangaral ng salita ng Diyos all over. And he agreed, and he was true until his last breath. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat na ang mga pinag-aaralan namin na hindi lang pag-aaral para matuto kami, kundi pag-aaral upang maranasan ka namin. Kakaiba po yung karanasan. And if we take it by faith, kinukuha namin ito ng may pananampalataya, magagawa din namin yun. Hindi man kami ganun kapopular katulad ni Pablo na nagsulat, pero we are followers of the Lord Jesus Christ as well. Kami man ay tagasunod ni Kristo, and we can have that in the sphere of influence na ibinibigay mo sa amin. That we will bloom where we are planted. We'll do our best sa lugar kung saan mo kami ginagamit. Sa aming sariling tahanan, it comes out to our own home, sa aming tahanan mismo. Then when we go out, our neighbors feels it, sees it, nakikita kung ano ang katunayan ng aming buhay. Sa church, sa place of work, sa marketplace, wherever we go around, kung saan man kami nabubuhay in any part of the world, ganun pa rin. It is to glorify and honor you. Na ikaw ang masyahan, ikaw ang mapurihan, ikaw ang maparangalan.
Kung ano po ang panawagan mo sa bawat isa, Lord, help us to be found faithful sa lahat ng iyan. Not for man's sake, but for you, Lord, para sa iyo. Ginagawa namin ang aming ginagawa, motivated by the love which we have received from you and the love that comes from our hearts, Lord, towards other people, na iyon ay maging tunay at busilak at totoo. Hindi nagkukunwari, hindi nagmamapuri. Sabi nga, even if we can do mighty miracles, if we don't have love that motivates it, then it becomes nothing. Kasi sinabi mo, faith, hope, and love, but only love will remain forever. Because faith and hope, when they're already there, nandun na, when we are in heaven, we don't need those anymore. Because we are already in the presence of God. But His love is forever and ever, is eternal. Magagamit yan hanggang sa buhay na walang hanggan. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Binibigay namin sa iyo, iniandog namin din ang pag-ibig na yan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Tanggapin ang buong pag-ibig ng Diyos sa bawat isa at yun din ang dumaloy, the same love that we have received is the same love we are going to use as long